So yun po mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, may mainit-init po tayong balita no patungkol dito sa kay Catherine Camelon. Latest update po tayo mga kabiyaya. Bali, eto na nga ba sinasabi ko illegal wife no? Bali si legal wife ay ano daw guilty dahil ito ay nakapunta na po sa ibang bansa. Bali nakatakas na po no. So, 'di ba nung nakaraan hinihingian po siya ng statement about po dito sa statement or hinihingian siya ng kanyang masasabi or opinion about po dito sa kaso na to ni Catherine Camilon at ng kanyang asawa na si Alan ni Major Alan De Castro. So tumanggi po siyang humarap at bigla na lang tumakas sa kanilang bahay or umalis na po kasama po ang kanyang mga anak at pamilya. Ngayon, bali-balita po ito po ay nasa ibang bansa na mga kabiyaya. At ito may papanoorin din po tayo ditong video na kung saan ay itong babae ay wala na nga daw po no at umalis na sa ibang bansa. Siyempre pag nandun na, siyempre mahihirapan na tayong kung siya man ang isa sa mga, di ba, isa sa mga suspect dito sa pagkawala ni Catherine Camelon dahil maaari nga daw po na itong kaso na to ay nagsimula sa third party or sa matinding selos, no? Hindi yung iba na mga teorya, yung mga hula ng ibang mga netizen na baka nga itong legal wife ang may pakana ng lahat ng ito. So syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at paipindot na natin po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito po yung video, panoorin po natin. Narito ang nakagulat na revelasyon ngayon ng pamilya ni Catherine Camelon. Matatandaan na humingi ng tulong ang pamilya ni Catherine Camelon sa sikat na psychic na si Jay Costura. Nahulaan nga mismo ni Jay Costura na may kinalaman di umano ang legal wife sa pagkawala ni Catherine Camelon at may nalalaman ito patungkol sa ginawa ng kanyang mister. Ayon kay Jay Costura, selos di umano ang nakikitang isa sa mga motibo sa pagkawala ni Catherine Camelon. Dito na nga inamin ng pamilya ni Catherine na sumugod pala sa kanilang bahay ang nagpakilalang legal wife di umano ni De Castro matapos nito malaman na may relasyon sina Catherine at ang asawa nito. Malaki na din daw ang naging gastos ng pulis kay Catherine Camelon kung kaya labis ang pagsiselos ng legal wife. Binantaan di umano ng legal wife si Catherine at ang pamilya nito. May pagsiselos po kasi dito, third party involvement. Wala palang boses, sorry. So yun nga alam nyo, ito pa nga isa sa mga umuugong na balita na ewan ko kung kailan ilalabas ng kapatid ni Catherine Camelon na may mga text messages na may mga chat pa daw, may mga text na di umano itong legal wife or yung asawa ni Major Alan De Castro ay parang nagbanta dito kay Catherine Camelon. Kaya nga ito ay isa rin sa tinuturing na suspect. Dahil ito nga po daw itong asawa ni Major Alan De Castro ay pumunta mismo sa bahay nila Catherine Camelon at kasamang bata at di umano nung nagharap nga po daw itong dalawa ay tinuro ng legal wife na itong anak na to, ito po yung anak. Itong batang to ay ito po yung anak ng boyfriend mo na si Alan De Castro. So sa makatuwid po mga kabiyaya, kahit pala mismong bahay, alam pala ng legal wife. So may pwede talaga siyang maanuhan dito na isa sa mga suspect sa kadahilanan. Una-una ay nagbanta siya, no? Ito pa naman ay hindi pa naman po ito lumalabas. Parang lang po natin to, no? So disclaimer tayo, hindi naman tayo nagbibintang agad. Kung sakali man po na totoo ito, talagang napakalaki pong ebidensya ho nun, no? Or may kaso po yung legal wife dahil dun sa kanyang pagbabanta. O hindi po bibiro yung mga pagbanta-banta na lalo't may testigo
lalo't may tinatawag na may katibayan, no? So yung mga usapang pagbanta-banta, ako rin nakaano rin ako diyan sa mga pagbanta-banta na yan. Sa akin na mapakarami niyan, no? Marami na ako naranasan niya. Meron din na ginamit yung pangalan ko dito sa YouTube para magbanta. Pero yun naman po, wala naman hong kaso yun kasi una-una naka-verify po yung channel natin. May ano po yan, no? Tsaka hindi po natin gawain yun. So yun, tuloy po natin. Nakakulong yung anak mo ngayon. Bali, ito pala yung hula kay ano, AJ Costura. Ang purpose natin dito is to locate or makita ang lugar. Okay. Tapos, binalasa yung baraha. Oo nga po pala, no? Ito po. Bali, may mga nagko-comment po pala na parang hindi sila daw naniniwala sa ganito, sa ganyan. Pero kanya-kanya naman po tayong paniniwala. Tsaka wala naman pong pilitan kung maniniwala ho tayo dito or hindi, di ba? Kuha ka darling ng 12 cards of total, lagay mo dito. 12 cards. So medyo matagal yung video, no? Ayun. Sa kapatid mo, Yan, dyan tayo. kalungkutan. So, ibinyahe talaga siya. Ito ay huwag niyong tingnan as anong tawag doon sa karwahe. Karwahe. So, ito ay huwag niyong tingnan as karwahe. Tingnan niyo to na So, bali, hindi na rin natin tapusin yan kasi na-reactionan na rin natin yan. Ayaw naman natin magpulit-ulit dito ng mga kabihaya. Dito na lang ho tayo. Yan. Focus tayo dito sa usapang Catherine Camilon na viral case or sa kasong ito. Natatandaan niyo po ba yung babae? Yung babae na si Karen De Castro. No? Yung si Karen De Castro po, nung mga nakaraan po pala, ay may mga post po yun about kay Catherine Camilon. Pero ngayon po ay bigla hong nawala ang account at hindi na rin po nagparamdam itong si Karen De Castro na di umano isa din po sa mga or hindi po malino yung balita kung hula lang po ba or panaginip niya lang po ba or nakita niya mismo na may isang babae na sinilid po daw sa sako, no? At nakitang-kita niya po nga po daw sa tulay. Ito po ay isa pa sa mga bali-balita to social media. So hindi po ito nabalita sa TV or sa mga mga network, no? Bali, ayun nga, ang ano nila dito, etong si Karen De Castro. No, dahil nakapagsabi nga ito na may nakita daw siyang isang babae doon din sa mismong pinangyarihan na inilagay daw sa sako. So ibig sabihin, kapag ang tao ay inilagay sa sako, dalawa lang po yan ang patutungan kung hindi wala na po, wala nang buhay or buhay pa. Kaso, ang masakit po dito ay parang ang ginawa ay inilibing. No? Inilibing po daw itong babaeng na to. Itong babaeng to. Hindi po natin alam kung ano yung kung saan nilibing, kung saan banda. Kaya hinahanap ko rin po itong si Karen De Castro para kahit papaano ma-interview natin at linawin natin kung ano yung pinaka talagang kwento. Kasi maraming lumabas na kwento sa iba't ibang mga channel na di mano nga itong si Catherine Camilon na kitang-kita niya daw na isinilid sa sako at inilibing. Meron naman din pong kwento na may nakita lang siyang babae na isinilid sa sako at inilibing. Pero ayun man, kahit ano pong hanap ko sa kanyang account, sa kanyang Facebook account o kung saan-saan man ho, ay hindi ko po mahanap si Karen De Castro. Oo. Yung latest na parang nagsalita na nakita daw. No. So sana naman safe din siya, no? Kasi ang kasi dito, lahat po kasi ng parang nagiging testigo ay bigla-bigla hong nananahimik or bigla-bigla hong hindi na ho nakikita. No, sana maging ligtas naman ho siya at kung
kung totoo man ho yung masabi niya, sana mag-chat po sa atin at may interview ho natin, no? Yan, Ma'am Karen, no? Open po ang aking J. Guevara TV. Pwede po kayo mag-kumontak at makausap ko po kayo para makausap ko po kayo dito sa ating channel kung ano ba talaga yung pinakakwento, no? At ito pa nga, marami nagsasabi din na yun lang daw ay walang masyadong sapat na batayan or wala siyang tinatawag na sapat na ebidensya, no? At doon din daw po ay hindi nga rin po daw niya alam kung sino po daw yung mga lalaki na nakita niya. Dahil wala naman pong nilabas ang PNP na na mga picture ng mga testigo or yung mga kasamahan or yung mga tao na naglipat sa katawan ni Catherine Camilon sa kabilang sasakyan, no? At doon naman sa legal wife, ewan ko kung ito rin po ay 100% na legit or totoo na di umano itong legal wife ay nagpunta na nga po daw sa ibang bansa. Dahil nalaman, may mga source din po tayo na nakapagsalita ho sa atin na ayon daw sa nalaman nila ay etong legal wife nga po daw ay parang nagbenta po daw nata ng ari-arian or bahay. Ito disclaimer, hindi po ito 100% na sure ha. So nagbenta ng bahay or binenta ang bahay para makaalis na po sa ibang bansa at doon na maninirahan. So bakit? Ano po ang motibo? Kung sakali man pong totoo ito, ano pong motibo doon sa sa pagluwas niya ng ibang bansa? Tsaka ito isipin nyo kahit po legal, kahit na tinatawag na nahuli niya si Major Alan De Castro na may karelasyon nga na ito nga si Catherine Camilon, ay parang napaka-posible po sa isang asawa na pupunta ho ng ibang bansa at iiwan niya lang sa ganitong sitwasyon ang ama ng kanyang mga anak. Parang napapaisip lang po ako na iniwan niya ng ganun-ganun lang si Major Alan De Castro? Or po pwede rin po na utos na ito ni Major Alan De Castro sa ngayon nga po ay itong si Major Alan De Castro ay may hawak na cellphone. So maaaring may contact sila kahit na hawak pa po siya ng ating kapulisan, no? Ay pwede niya matawagan at ma-chat or makausap ang kanyang legal wife at kung ano yung mga planong gagawin. Pwede rin mo mangyari yun dahil may hawak pa nga pong cellphone at malaya pong nakakapag-contact kung kani-kanino itong si Major Alan De Castro. Magpatungkol naman po tayo doon kay Jeffrey Magtibay. So hanggang ngayon po wala pa rin pong update. Wala pa rin pong nilalabas na statement ang ating kapulisan kung ito po ba ay buhay pa. No, kasi maraming mga kababayan ho natin na nagbibigay ng kanilang opinion na itong si Jeffrey Magtibay nga po daw ay ipinatumba na rin daw po ng pinaka-mastermind sa krimen na ito, no? Yung pinaka-ulo sa nangyaring krimen na ito kay Catherine Camilon, no? So meron din nagsasabi na pwede rin daw na itong si Jeffrey Magpantay ay kasabwat daw di umano ni Major Alan De Castro or ni PNP Alan De Castro, no? Tama ba? PNP yung tama. Major Alan De Castro. Maganda kasi pag binuo natin para alam po ng iba. Kasi yung iba dyan, ng mga netizen natin kasi hindi po alam na pulis po si Major Alan De Castro. Kaya nilalagyan ko lagi ng Major. No? So doon, para sa akin, hindi rin ako magbibigay ng sapat pa na hula. No? Kasi medyo magulo pa ho itong mga nangyayaring kaso dito. Gawa ng kung sakali man na itong si Jeffrey Magpantay ay kasabwat, sana sumuko na lang siya para mas mapagaang pa ang kanyang kakaharapin na kaso. At sana may turo niya kung nasan man si Catherine Camilon, no? At kung ito man ay ipinatumba or ipinaligpit na ng pinaka-mastermind dito sa kasong ito, ay sana po na wag naman po sanang mangyari yun, no? Dahil tayo, hindi naman po tayo nananalangin na may mga mawala
din ng mga kababayan natin, no? Hindi tayo nananalangin kahit gaano pa kasama ang isang tao, kailangan taas pa rin yung hahatol sa kanila. Wala tayong karapatan ng mga tao na hatulan ng sarili nating mga or kapwa nating Pilipino or kapwa nating tao, no? At mapatungkol naman po dun sa magulang ni Catherine Camilon, kanyang ama, anak, hanggang ngayon nga po gusto pa rin talagang nag-aano pa rin sila na makamit ng kanilang anak ang hustisya at makita pa itong buhay si Catherine Camilon, no? Pero para sa akin, ito sarili ko lang po, sana wag po kayong ma-offend, no? Para sa akin, siguro buhay pa si Catherine Camilon. Alam niyo kung bakit, mga kabiyaya? Kasi isipin niyo kung ito ay patay na or wala na or tinumba na ganun, may unang-una doon sa pinaglipatan ng kotse, dapat may mga patak-patak ng mga dugo doon, no? Kasi sinabi nila binuhat lang, di ba? Ayon sa eto, sarili ko po tong hula, sarili kong sarili kong opinion, no? Parang napagdugtong-dugtong ko kasi iniisipin mo kung patay na 'yon. Una, dadanak talaga yung dugo doon, lalo't may sugat sa ulo. Ang ulo natin, isa sa pinakamaselan na bahagi ng katawan natin yan. Oo. So, kapag nasugatan ng ating ulo ay talagang madugo po yan or malakas ang daloy ng dugo dyan. Ngayon, kung sasako man siya sinilid, lalabas at lalabas pa rin yung dugo doon. Talagang papatak at papatak pa rin yan. No, kung halimbawa ininipa, talagang naman nila punasan naman nila yung dugo doon sa lupa, hindi naman siguro maaari yun. Tsaka malalaman po, nang alam naman natin, yung mga PNP po natin, may mga K9 yan. Diba? Malalaman nila, maaamoy nila kung nasan yan. So, para sa akin, at sana rin, ito rin naman din po yung mangyari na ito si Catherine Camilon ay buhay pa. At gaya nung sinabi doon sa hula, no? Ito ay buhay pa at medyo may hirap lang siya sa kanyang kalagayan ngayon. Tawag dito, may mga taong nakapaligid sa kanya kaya hindi siya makatakas-takas, no? Pero sana rin naman buhay pa rin, hindi nang gusto ko, sana buhay pa rin, walang tinatawag na nangyaring disgrasya kay Catherine Camilon dahil syempre hindi naman to at yun naman din ang gusto ng pamilya, no? So eto, bago natin tapusin yung video, eto kasi may bagong upload for 13 hours ago, no? Eto o nga po pala yung mga nagsasabi dyan na fake news tong si Ma'am Jessie Ferrer. Nagkakamali po kayo doon, no? Ito nga po, kaya nga po ako nagre-reaction video sa kanyang mga channel dahil napaka-legit at napakagaganda po at napakagaling niya magbigay ng komento papatungkol dito sa kaso ni Catherine Camilon. So eto po, no, idagdag na lang din po natin. Wait lang, hanapin lang po natin yung breaking news, sumugod sa bahay. So parang ganito lang din, no. Nangina ni Catherine Camilon, ang legal wife ni Major De Castro, no? So ito, panoorin din natin to kung anong maganda pong dito kay Ma'am Jessie Ferrer. Kasi may mga nag-comment po diyan, isa lang naman din po yun, no? Isa lang din yung nag-comment na ito daw si Ma'am Jessie Ferrer fake news. Pero ako na po nagpapatunay sa inyo na hindi po itong fake news. Hindi po ito fake news ng channel na to, gawa ng syempre sa laki po ng channel din nila, hindi rin nila basta-basta sirain yung kanilang pangalan para lang sa mga pa-fake news na yun. So ito, i-play po natin. Ay pinaghahanap pa rin. Mahigit 1 buwan na ang nakakalipas. Legal wife ni Police Major Alan De Castro sumugod umano sa bahay ni Catherine Camilon at nakaharap si Rose Manguera Camilon, ang ina ng beauty queen contestant. Ito ay kinumpirma naman ng kapatid ni Catherine na si Chinchin Manguera Camilon.
Ayon kay Chinchin, noon daw July 30, may nagpunta umano sa kanilang bahay na isang babae at may kasamang lalaki. Hindi daw nagpakilala ang babae. At ang pakilala ng lalaki umano sa kanila ay yung kasama niyang babae ay anak ng tatay ng suspect. Sa madaling salita, siya ay kapatid ng suspect na si Police Major Alan De Castro. Yun pala, ang babaeng nagpunta daw doon ay ang asawa ni Police Major De Castro para lusubin ang bahay ni Catherine Camilon. Ngunit sa mga oras na yon ay nagkataong wala si Catherine at ang humarap sa kanila ay ang ina ni Catherine na si Rose Manguera Camilon. Ayon kay Jay Costura, ang pangunahing rason daw ng pagtatago at pananakit kay Catherine Camilon ay may third party involved or pagsiselos. Ayon pa kay Jay Costura, nagkaroon ng idea ang legal wife na si Police Major Alan De Castro tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Catherine Camilon. Base pa rin sa ipinakita sa baraha ni Jay Costura, meron umanong sharp object na ibig sabihin daw ay sinasaktan talaga si Catherine Camilon at ito daw po ay matulis, kaya may sugat si Catherine. Binanggit din ni Jay Costura na mas lamang ang itim na baraha kaysa sa pula, na ang ibig sabihin daw nito ay hindi maganda ang kalagayan ni Catherine at siya naman daw ay maaring itinago sa madilim na lugar at hindi lang isang lugar ang pinagdalhan sa kanya. Ngunit nagpapasalamat pa rin si Jay Costura na walang ipinakitang death sa baraha, na ang ibig sabihin ay malaki pa rin ang tsansang buhay pa si Catherine. Dahil nakita ni Jay na may isang bahay daw na kulay puti ang pintura at sagingan sa likod at may nabasa siyang tanawan. Alam natin na may lugar na tanawan sa Batangas. Kung totoo man ito ay maaari o pwedeng andun lang siya. Hanggang ngayon ay naghihintay at umaasa pa rin ang mga kapamilya ng beauty queen, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang at kapatid na makitang buhay pa si Catherine Camilon. Ngunit iginiit naman ni Jay Costura na makukuha ang hustisya para kay Catherine Camilon. Narito ang buong usapan ng kapatid ni Catherine na si Chinchin Camilon at Wag na ho natin panoorin yun, no? Kasi ilang beses na ho natin na ano yun. Doon sa pagsugod pa lang, medyo, ano yung sinabi sa video, di ba? May kasamang isang lalaki. So, sino yung lalaki na yun? No? Sino yung lalaki na kasama ng legal wife ni Major Alan De Castro? May posibilidad din na, di ba, alam na nila yung tawag dito. So, di ba, pumunta nga doon yung legal wife, no? Kwento nung kapatid ni Catherine. So, maaari din talaga na baka yung legal wife din talaga yung ano nito, yung may pakana, no? Kasi, syempre, hindi rin biro to. Asawa ng major yan. May pera, may yaman yan, di ba? Oo. Maaaring ano din. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nga tayong masapat na ebidensya. At ayun nga, bali-balita nga po na itong legal wife, yung asawa ni Alan De Castro, nasa ibang bansa na nga po daw dahil sa ayaw niya rin magbigay ng kahit din si Major Alan De Castro tikom pa rin ang bibig, no? Kahit sino yung tanongin sa kanila tikom ang bibig. So hindi rin natin at pwede rin, no? Ito rin pwede rin na isa pa nga sa mga ito sinabi ko na sa ibang video ko to na pwede rin na si Major Alan De Castro na talaga ang gumawa talaga nito ng krimen na to. Pwede lang So, aking opinion lang dito kasi pwedeng hinadlangan niya na kasi 'di ba magsusumbong si Catherine Camilon, si Catherine Camilon dun sa legal wife. So, maaaring baka inunahan niya na si Catherine Camilon para hindi makapagsumbong doon. At nalaman na lang ng legal wife na sila nga siguro nakapag-text na, nakapag-chat na tong si Catherine Camilon or nakapagsumbong na sa legal wife kaya lubos itong nagalit. So malabo pa rin hanggang ngayon ang dami pa ring suspetsa, ang dami pa ring hula-hula yung mga komento ng mga netizen na ganito yung nangyari, ganito ganyan. So hindi pa rin tayo makapagbigay ng sapat na idea o sapat na opinion at kailangan natin din tumbukin, no? Kasi puro lang tayo baka no? Iba yung kasi sana sa baka, di ba? Puro lang tayo baka. Parang yung mga sinasabi natin dito ay lang yung binubuo lang natin yung pinakakwento.
para magkaroon din ng ano sa kasong ito. So kayo ba mga kabiyaya, ano bang may comment nyo? Ito nga, ay itong legal wife, nasa ibang bansa na nga po daw. So mahihirapan na ang ating mga kapulisan sa kung sakali man siya o kung sakali man siya yung nasa likod nitong krimen na to, kung siya man yung pinaka-mastermind, mahihirapan na ho yung ating kapulisan nito kasi nasa ibang bansa na. Alam niyo naman pag nasa ibang bansa na, siyempre ibang na yun doon, di ba? Oo, at mahirap baka mamaya. Siyempre may pera din to, pwede magpalit ng mga details or identity nila, di ba? Pwede nilang palitan yan. Maraming nagagawa ang pera. Hindi naman to basta-basta. Asawa po ito ng major. Diba? Mahirap din. Talagang sana naman magkaroon na rin ng linaw at hustisya kung sino ba talaga. At sana naman din makita pa si Catherine Camilon ng buhay pa at mabigyan ito ng hustisya. So yan mga kabiyaya, hanggang dito na lang yung video natin. Comment na lang po ang inyong opinion at pakishare na rin po ng aking video. Maraming salamat sa suporta. Ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Anumang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi, sila ang nandyan.